Isang mapagpalang araw po ng Linggo, January 18 na po, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero before that, please huwag niyo po muna kakalimutan na mag-like and subscribe, and then pahit na rin po ng notification bell para always kayong ma-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Sa panibagong update po natin sa lagay ng ating panahon at dito po sa minomonitor natin Bagyong Ada, ang Bagyong Ada po ay huli pong namataan na meron pong lokasyon na 265 kilometers east of Infanta, Quezon. Sa ngayon po, nasa tropical storm category pa rin siya or meron pa ring bilis ng hangin na 85 kilometers per hour. Mamayang hapon naman ng alas 5, ngayong linggo din po, 330 kilometers east of Baler, Aurora ang kanyang lokasyon. At pagdating naman po ng Monday, ng alas 5 ng umaga, 350 kilometers east of Kasiguran, Aurora ang magiging lokasyon po ng Bagyong Ada. Sa ngayon po, ang Bagyong Ada ay meron pong pagbugso ng hangin, no? Medyo malakas-lakas pa rin. Nasa 105 kilometers per hour ng pagbugso ng kanyang hangin at meron po itong pagkilos pa-northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Kung mapapansin ho ninyo, mabagal ang kilos ng bagyo ngayon dahil ito ay paliko na. So sumasalubong siya o sinasalubong niya yung high pressure na hangin dulot po ng amihan o northeast monsoon. Magkagayon man, meron pa rin tayo nakataas na wind signal number 1 at signal number 2. So isa-isahin natin yung mga lugar para din po makapaghanda tayo dahil ngayong linggo may chance pa rin ng mga pag-ulan dahil sa Bagyong Ada. So meron pa rin tayong wind signal number 2 na nakataas po sa eastern portion po ng Camarines sa norte. Signal number 2 din sa eastern and central portion po ng Camarines Sur. Mag-ingat po yung mga lugar na yan kasama ang Albay at Catanduanes. Yung mga lugar na yan ay merong mga heavy rainfall warning. Nakaranas ng mga pagbabaha, mga landslide. So mag-ingat, doble ingat po yung mga lugar na aking binanggit. Dahil nga po habang papaliko ang Bagyong Ada, hindi naman ito direkta naglandfall sa landmass po ng Bicol Region at Eastern Visayas, pero yung pagliko niya, bumebuelo siya. So doon po yung nagkakaroon ng matinding ikot po ng hangin or sirkulasyon. Wind signal number 1, nakataas pa rin sa ilang bahagi po ng southern portion po ng Isabela, sa may Aurora, eastern portion ng Quezon. Signal number 1 pa rin yan, including Polillo Islands, Marinduque, eastern portion po ng Romblon, the rest ng Camarines Norte, the rest ng Camarines Sur, Sorsogon, at Masbate. Signal number 1 pa rin sa Northern Samar, Northern and Central portion po ng Eastern Samar. Yung mga lugar po na yan, hanggang ngayon, meron pa rin po tayong wind signal number 1. Unang-una, ang signal number 1, 36 hours yung warning lead time. Signal number 2, 24 hours po ang warning lead time. Hindi naman kalakasan yung hangin, pero kinakailangan po natin maging alerto at maging handa po sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. At dahil nga po nananatili pa rin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ada, ay meron pa rin tayong nakataas na heavy rainfall warning. So ito yung dami ng mga pag-uulan. Meron tayong yellow and orange warning. Hindi naman na ganun karaming mga lugar, pero apektado pa rin po ito ng banta ng Bagyong Ada. So meron tayong heavy rainfall warning ngayong hapon po ng linggo. Orange warning, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan. Madami ho ito sa may Catanduanes at Camarines Sur. 50 to 100 mm na dami naman ng pag-ulan ang aasahan dyan sa may Quezon, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Usually, kapag nasa orange warning tayo, signal number 2. At pagka yellow warning naman, nasa signal number 1. Maging alerto pa rin dahil nga po kung makakita nyo sa ating pinakamapa, paliko ito, hindi ito nakikitlaan kung kailan lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero nakikita ngayon kung kailan po ito malulusaw. Inaasahan na ang Bagyong Ada sa track and intensity forecast niya. Hihina pa po ito pagdating po ng Wednesday, January 21. Medyo matagal pa, no? Kasi 18 pa lamang po ngayon. Magiging tropical depression siya
At magiging low pressure area naman sa Thursday by next week pa. Sa January 22, magiging low pressure area hanggang sa maging cloud cluster at malusaw na po. So ang dahilan kaya yan umikot dahil binigyan niya ng pressure ng hangin ng northeast monsoon or hanging amihan. Lagi kong pinapaalala kapag nasa amihan season tayo, yan yung taga-kontra, no? Or taga-pigil po ng mga bagyo, mga sama ng panahon. Kaya nga kapag amihan season, malimit yung mga typhoon or super typhoon, bibihira po yan. Pero kapag mga tropical depression, tropical storm, pwede po nangyayari tulad po nito. Alam nyo, hindi man talaga nakitaan ng direktang landfall ang bagyong Ada, pero yung pagdikit niya may impact talaga. Especially po sa Bicol region, ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Pero yung baba ng silangan ng Mindanao, ngayon, konting lugar na lamang yung nakakaranas ng pag-uulan dahil naman niya sa trap or extension ng kanyang hangin. At kung mapapansin ninyo, mas mabilis ang ikot or mas nararamdaman yung ikot po ng bagyo, yung radius, yung lawak ng sirkulasyon ng kanyang hangin, diyan sa may baba, no, sa may silangan po ng Mindanao, kung ikukumpara natin sa may bandang hilaga, no, ng Luzon. Kasi sa bandang extreme northern Luzon, doon kasi dumadaan ang amihan or northeast monsoon. So may pressure ng hangin. So pag ikot po ng sirkulasyon ng bagyong Ada sa may bandang hilagang Luzon, hindi na nararamdaman ang bagyong Ada. Bagkos yung northeast monsoon pa rin or hanging amihan ang mas nararamdaman. Pero sa baba, dahil nga medyo malayo ang amihan dyan, nararamdaman. Kaya nga po meron pa rin tayong signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon. So tulad na aking sinasabi kanina, may panibagong banta po tayo ng low pressure area na nakikita sa pagitan pa po ito ng January 23 hanggang sa January 29, 2026. Manggagaling po ito sa may bandang silangan po ng Mindanao, halos parehas din sa direksyon ng bagyong Ada. At may nagsasabi at pinangalanan na nga po ito kung sakaling maging bagyo, tatawagin bagyong Basyang. Pero kasi ano to nasa low chance pa na category na low pressure area. At yung sinasabi nila, meron daw itong kagaya sa formation o sa may direksyon, no? Kagaya doon ng malakas na bagyo, hindi ko nababanggitin. Siyempre, ayokong magkaroon ng panic attack or mag-alala yung mga viewers natin, yung mga nag-aabang ng update. So, wag muna nating isipin yan. More on mag-focus tayo ngayon sa pag-ikot ng bagyong Ada kasi paikot siya. Pero wag kayong mag-alala kahit paikot po ang direksyon ng bagyong Ada, malulusaw naman yan by next week, Thursday or sa Friday. So pag nalusaw yan, babalik tayo sa weather system natin o pangunahing weather system natin which is ang northeast monsoon amihan. So possible mabuo ulit yung shoreline at magkaroon ulit ng easterlies. Diyan, no, magkakaroon po ng mga ganyang senaryo. So patuloy nating i-monitor at babantayan. Pero paalala ko sa inyo, ngayong Sunday po ng hapon, magdala kayo ng payong, jacket, kapote, lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa hapon at sa gabi kasi madalas diyan bumubugso yung mga pag-uulan dahil sa mabagal na pag-ikot po ng hangin o pagkilos ng bagyong Ada. Patuloy nating i-monitor, babantayan ang kilos ng bagyong Ada. So manatili kayong nakantabay araw-araw sa ating update para wala kayong ma-miss out na mga update sa lagay ng ating panahon. Muli ako si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng linggo. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.